Si Jesus ba ay katang-isip lamang? Ang kwento ba ni Jesus ay ginaya lamang sa mga kwento ng mga paganong relihiyon? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Marami-rami rin ang nagsasabi na ang kwento ng buhay ni Jesus na naisulat sa Bagong Tipan ay mga katang-isip lamang at nahiram lamang na kwento sa mga paganong alamat gaya ng kwento ni Osiris, Dionysius, Adonis, Attis at Mithras. Sinasabi ng iba na ang kwento ng buhay ni Jesus ay katang-isip lamang. Ayon nga sa isang manunulat ng Da Vinci Code na si Dan Brown, walang kwento sa Kristyanismo ang orihinal. Upang ating malaman kung totoo ang sinasabing ito na ang kwento ng buhay ni Jesus sa Ebanghelyo ay manghiram na kwento lamang, mahalaga na una, saliksikin natin ang kasaysayan sa likod ng kanilang mga sinasabi. Ikalawa, siyasatin natin ang mga aktwal na paglalahad ng panitikan ng mga paganong Diyosa na ito na inihahalin tulad kay Jesus. Ikatlo, isiwalat ang anumang maling bintang na ayon sa kanilang pangangatwiran. At ikaapat, tingnan kung bakit ang mga ebanghelyo ng Bagong Tipan ay mapagkakatiwala ang salaysay ng mga totoong nangyari sa buhay ng tunay na Jesus ayon sa kasaysayan. Ang katuruan na katang-isip lamang ang buhay ni Jesus ay galing sa panulat ng mga liberal na mga teologo sa Alemanya noong ika-19 na siglo. Kanilang sinasabi na ang ebanghelyo ay isa lamang panggagaya ng mga alamat kung saan ang mga Diyos-Diyosan ay namatay at nabuhay tulad ng mga kwento ni Tammuz sa Mesopotamia, Adonis sa Syria, Attis sa Asia Minor at Horus sa Ehipto. Banggitin rin natin na wala ni isa sa mga eskolar noong panahon ng mga teologong Aleman ang sineryoso ang paghahalin tulad kay Jesus sa mga alamat na ito. Halimbawa, ang sinasabi na si Jesus ay kinopya lamang galing sa kwento ni Tammuz ay sinuri, subalit natagpuang wala talagang basihan. Nitong panahon na lamang natin ngayon, muling nabuksan ang isyong ito dahil marami sa kasikatan ng internet at malawakang pagbabahagi ng mga katuruan ang nanggaling sa mga walang basihang kwento. Maaari natin ngayong suriin kung ang mga Diyos-Diyosa na katang-isip lamang ng mga nakaraang panahon ay sumasalamin sa buhay ni Jesus. Halimbawa, ang pelikulang Sightseers ay may mga panukala tungkol sa Diyos-Diyosa ng mga sinaunang taga-Ehipto na si Horus. Ang petsa ng kapanganakan ni Horus ay Disyembre 25, ang kanyang ina ay si Maria. Isang tala sa silangan ang nag-anunsyo ng kanyang kapanganakan. 3 hari ang bumisita para ipagdiwang ang bagong silang tagapagligtas. Siya ay nagturo sa murang gulang na 12. Siya ay nabautismuhan sa gulang na 30 at nagsimula siyang magministeryo. Siya ay may 12 disipulo. Siya ay ipinagkanulo. Siya ay pinako sa krus. Siya ay nalibing ng 3 araw. Siya ay nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Subalit kung ating susuriing mabuti ang mga aktwal na panitikan patungkol kay Horus, matutuklasan natin ang mga sumusunod. Una, ang ina ni Horus ay nagngangalang Isis. Walang nabanggit sa anumang kasaysayan na siya ay tinawag na Maria. Bukod pa rito, ang pangalang Maria ay isang tinagalog na pangalan galing sa Miriam o Miriam. Minsan hindi ginamit sa orihinal na wika ng Biblia ang pangalang Maria. Ikalawa, si Isis ay hindi isang berhen, siya ay balo ni Osiris. Si Horus ay anak ni Isis kay Osiris. Ikatlo, si Horus ay ipinanganak sa buwan ng Koyak, Oktubre o Nobyembre at hindi Disyembre 25. Bukod pa dito, walang binanggit na petsa ng kapanganakan ni Kristo sa Biblia. Ikaapat, walang tala sa pagbisita ng 3 hari sa araw ng kapanganakan ni Horus. Hindi binanggit sa Biblia ang aktwal na bilang ng mga pantas na bumisita kay Jesus. Ikalima, hindi tagapagligtas si Horus sa anumang paraan dahil hindi naman siya namatay para kanino man. Ikaanim, walang tala sa kasulatan na si Horus ay naging isang guro sa gulang na 12. Ikapito, hindi binautismuhan si Horus. Ang natatanging salaysay na may kinalaman ang tubig ay sa isang kwento kung saan si Horus ay pinagpira-piraso at inutusan ni Isis ang isang Diyos-Diyosang buhaya na hanguin sa ilog ang kanyang anak. Ikawalo, hindi nagministeryo si Horus. Ikasiyam, walang 12 disipulo si Horus. Ayon sa mga panitikan tungkol kay Horus, siya ay may 4 na maliliit na Diyos-Diyosan at may 16 na taong tagasunod. Mayroon din siyang mga kasamang panday na hindi matukoy ang eksaktong bilang na kasama niya sa mga digmaan. Ika-10, walang salaysay na si Horus ay ipinagkanulo ng isang kaibigan. Ika-11,
Hindi namatay si Horus sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Maraming kwento tungkol sa pagkamatay ni Horus, subalit ni isa ay walang nagsasabi na ipinako siya sa krus. Pang-12, wala ring salaysay na si Horus ay inilibing at nanatili sa libingan sa loob ng 3 araw. Pang-13, hindi si Horus ang nabuhay na mag-uli. Walang salaysay na ang kanyang katawan na inilibing ay lumabas sa kanyang libingan. Ang ibang mga salaysay ay nagsasabi na si Horus o Osiris ay binuhay muli ni Isis upang maghari sa impyerno. Kung ating ikukumpara si Jesus kay Horus, kung may pagkakahalintulad man ay napakaliit at walang anumang pagkakahawig sa pagkakakilanlan ng dalawa. Si Jesus ay inihahalintulad din kay Mithras, ng mga taong nagsasabi na siya ay isang katang-isip lamang. Lahat ng mga paglalarawan kay Horus sa itaas ay ginamit din kay Mithras. Halimbawa, pinanganak ng isang birhen, ipinako sa krus, nabuhay na mag-uli makalipas ang 3 araw at iba pa. Ngunit ano nga ba ang aktual na kwento ng katang-isip na si Mithras? Una, si Mithras ay nanggaling sa isang bato at hindi sa isang babae. Ikalawa, nakipaglaban muna siya sa araw at pagkatapos ay sa isang toro na ipinapalagay na unang nilalang. Pinatay ni Mithras ang toro na siyang naging simula ng buhay ng buong sangkatauhan. Ikatlo, ang kapanganakan ni Mithras ay pinagdiriwang tuwing Disyembre 25 kasabay ng winter solstice. Ikaapat, walang binanggit na siya ay isang dakilang guro. Ikalima, walang binanggit na si Mithras ay may 12 disipulo. Ang ideya na si Mithras ay may 12 disipulo ay nanggaling marahil sa isang mural kung saan napapaligiran siya ng 12 zodiac signs. Ika-6, si Mithras ay hindi nabuhay na mag-uli dahil hindi naman siya namatay. Ayon sa kwento, nang matapos na niya ang kanyang misyon dito sa lupa, siya ay nilang buhay sa paraiso lula ng isang karwahe. Ang Kristiyanong manunulat ng 2 siglo na si Tertullian ay nagsabi na ilang mga mitraik na kulto ang umaarte sa entablado para ilahad ang pagkabuhay na muli ni Mithras. Nangyari ito pagkatapos na maisulat ang bagong tipan. Kaya't kung mayroon mang kumopya kung kanino ay tiyak na ang mga Mithraism, hindi ang Kristyanismo. Marami pang mga kwentong katang-isip ang maaari nating maibigay tulad ng kwento ni Krishna, Attis, Dionysius at iba pang mga Diyos-Diyosan noong unang panahon, subalit ang resulta nito ay pareho lamang. Ang Hesus ng kasaysayan na inilalahad sa Ebanghelyo ay namumukod tangi. Ang paghahalintulad ng kwento ni Jesus sa mga lumang alamat ay masyadong eksaherado. Dagdag pa dito, kahit panauna ang mga kwento ni Horus at Mithras sa kasaysayan ng mundo, wala tayong masyadong pinakikita ang katibayan sa kasaysayan ng mga kwentong ito. Ang karamihan sa mga kwento na may paghahalintulad kay Jesus ay mga kwentong naisulat sa panahon ng 3 at 4 na siglo matapos ang kapanganakan ni Jesus. Kaya naman, maaari nating sabihin na mga kwentong ito ang siyang nangopya sa kwento ni Jesus. Ngayon ay ating suriin ang maling pangangatwiran ng mga nagsasabing nang hiram ng kwento ang mga Kristiyanos sa mga mitolohiyang pagano. 2 maling pangangatwiran ang ating pag-aaralan: maling akala sa pinagmulan at maling paggamit ng terminolohiya. Kapag ang isang pangyayari ay sumunod sa isa pang pangyayari, may magpapalagay na ang dahilan ng una ay ang ikalawa. Subalit isipin natin ito. Ang isang tandang ay maaaring tumilaok bago sumikat ang araw tuwing umaga, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang pagsikat ng araw ay nakasalalay sa pagtilaok ng tandang. Kahit na may mga nauna pa sa Kristyanismo ng mga kwentong katang-isip, hindi nangangahulugan na kinopya ng Kristyanismo ang mga kwentong iyon. Hindi rin ito magiging dahilan upang mag-imbento ang mga manunulat ng bagong tipan ng isang huwad na Jesus. Ang ganitong pangangatwiran ay maihahalintulad sa pag-aakala na ang serye sa TV na Star Trek ang naging dahilan ng Space Shuttle program ng NASA. Ang maling paggamit ng terminolohiya ay nangyayari kung ang mga salita ay iniiba ang kahulugan para sa pansariling layunin. Halimbawa nito ay ang pelikulang Zeitgeist kung saan sinabi na si Horus ay nagsimula ng kanyang ministeryo, ngunit ang kahulugan ng salitang ministeryo ay binago at hindi katulad ng ministeryo ni Jesus. Nangyayari din ito sa paghahalintulad kay Jesus at Mithras patungkol sa bautismo. Kapag nagbabautismo ang mga pari ng kulto ni Mithras, inilalagay nila ang babautismuhan sa loob ng isang hukay. Pagkatapos magsasabit sila ng isang toro sa ibabaw ng hukay at lalaslasin ang tiyan ng hayop upang mapaliguan ng dugo ng toro ang babautismuhan. Ang ritual na ito ay walang pagkakahalintulad sa pagbabautismo sa Kristyanismo kung saan ang babautismuhan ay ilulubog sa tubig bilang simbolo ng pagkamatay ni Jesus
at saka iaahon, simbolo ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Subalit ang mga nagsasabing magkahalintulad si Mitras at si Jesus ay iniiba ang kahulugan ng mga terminolohiya upang gawing magkahalintulad ang dalawang kwento. Ito ang magdadala sa atin sa paksa ng katotohanan ng Bagong Tipan. Wala pang panitikan sa malayong nakaraan ang nagtataglay ng napakaraming ebidensya na pinatututuhanan ng kasaysayan. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay may kakayahan, mas marami, siyam at mga naunang manunulat ng panahong iyon. Tangi sa mga ito, pinatunayan ng kasaysayan na ang mga manunulat na ito ay pinatututuhanan na namatay at nabuhay na mag-uli si Jesus. Bagamat maaring may mamatay para sa isang kasinungalingan na ipinalalagay nilang totoo, walang taong mamamatay para sa isang kasinungalingan na alam nilang hindi totoo. Pag-isipan natin, kung ikaw ay papako sa krus ng patiwarik tulad na nangyari kay Apostol Pedro, at ang kailangan mo lang gawin upang maligtas ay talikuran ang isang kasinungalingan na alam mong kasinungalingan, ano ang iyong gagawin? Ang Bagong Tipan ay nagpapatunay ng katotohanan na noong unang siglo, hindi ipinagkamali si Kristo na isa sa mga katang-isip lamang na Diyos-Diyosan. Nang mangaral si Apostol Pablo sa Atenas, sinabi ng matatalinong tao sa syudad na yon, "Mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tanya. Ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito." Gawa 17, 19 hanggang 20. Malinaw dito na kung inuulit lang ni Apostol Pablo ang kwento ng Mitras, hindi sasabihin ng mga taga-Atenas na ang kanyang ipinangangaral ay isang bagong aral. Kung maraming mga kwento tungkol sa mga namatay at nabuhay na muling Diyos noong unang siglo sa Roma, hindi sana sinabi ng matatalinong Epicurio at Stoico na ang ipinangangaral ni Pablo ay bago. Kung ang ipinangangaral ni Pablo ay isang lumang kwento, ang sasabihin ng mga pilosopong ito ay, tulad din ba iyan ng kwento ni Horus at Pitras? Sa pagtatapos, ang bintang na si Jesus ay kinopya lamang sa mga Diyos-Diyosa ng sinaunang mitolohiya ay pinasisinungalingan na ng maraming mga eskolar, at ang mga bintang na ito ay nagtataglay ng mga maling pangangatwiran at hindi maaaring ikumpara sa katotohanan ng mga ebanghelyo ng Bagong Tipan. Tangi sa rito, ang Bagong Tipan ay dumaan na sa malalim na pagsasaliksik sa loob ng halos 2,000 taon. Ang mga iminumungkahing pagkakapareho ng kwento ni Jesus sa kwento ng mga katang-isip na Diyos-Diyosan ay lubusang mapapawi kung ating susuriin ang mga panitikan na naglalahad ng kwento ng mga mitolohiya. Ang gawa-gawang pahayag na si Jesus ay katang-isip lamang ay nagmula sa malisyosong paggamit ng mga terminolohiya at mga maling pag-aakala. Si Jesucristo ay namumukod tangi sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanyang katuruan ay nangihibabaw sa lahat ng katuruan ng mga Diyos-Diyosan. Habang itinatanong niya sa lahat ang tanong na ang sagot, ang siyang magtatakda sa hantungan ng tao sa walang hanggan. Sino ako para sa inyo? Mateo 16:15. Yan ang aming sagot sa tanong na, si Jesus ba ay katang-isip lamang? Ang kwento ba ni Jesus ay ginaya lamang sa mga kwento ng mga paganong relihiyon? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.